Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Yes, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating pong programang Morning Coffee Devotion. Ito po ang ko si Brother Rafi, si Kagaut Frank. Malapit mula sa inyo ngayong Lunes, alas 5:30. Ngayon po ang Hulyo 26, 2021, mga kakape. Kumusta po kayo, mga kakape? Kumusta po ang inyong linggo? Kumusta ang ating pong umaga? Sa ating pong paggising. Ayan po ang awiting naririto ako by Edgar Alonso, ang ating pong kabarangay at kababayan na nandyan po sa Sunderland, England. Maraming salamat for that song, great song, beautiful song, Brother Edgar Alonso. Ayan po mga kakape, magandang umaga dito sa Asia, magandang tanghali dyan po sa Hawaii, magandang hapon po dyan po sa San Francisco, California, dyan po sa Texas, magandang oras po sa inyo. Magandang hapon, magandang gabi dyan po sa Canada, dyan po sa Toronto, sa Saskatchewan, at saka sa Alberta. Ayan po. And yes, magandang oras din po at magandang gabi dyan po sa England, dyan po sa Kent, sa
Sunderland, sa London. At isama na rin natin dito ang Netherlands, Switzerland, Norway at sa Spain. Magandang madaling araw po at hating gabi dyan po sa KSA, Riyadh, Saudi Arabia, UAE, po dyan po sa Dammam, Oman, Riyadh, dyan po sa Jordan, Kuwait, Dubai, at sa lahat po ng lugar kung saan inaabot po ng ating programa nang dahil po sa inyong pag-share. Magandang oras po sa inyo. May the Lord God bless us with peace and of course good health. Ayan po mga kape. And yes, as we go on, gusto ko lang pong patiin ang bawat isang kasama natin ngayon. And praise God for this opportunity again to be with you together, for us to be here. Maraming salamat sa Panginoon. Ma'am Telma Harap Alconde Nilao, good morning po. Po sa Pinili, of course Ed Nilao family. Kumusta na po kayo? May update na po ba patungkol sa ating pong pinapanalangin? And of course kay Kuya Vicente Madamba family at saka Lopez family, sa Ate Lorna, kay Kuya Lito, of course kay Ma'am Florence, nakasama rin niyo dyan. Maraming salamat. Magandang umaga Kuya Vic Madamba. Ayan, namimiss ko tuloy yung suman mo. Ayan, salamat. Manang Kuya Reyes, ita Hawaii. Thank you very much for always joining us live. Manang Kuya, mabaling agmerenda kayo or mamangal daw kayo. Agad aras kayo, agad anad kayo pa eh. Thank you very much. And of course, the Reyes family here in Lawag City, in our barangay. Ingat kayo dyan. Kunting-kuntis na lang at makakalabas na rin tayo. Ayan. Kay Judy and Brenda Rosales, good morning. Judy, wag mong kalimutan na pag hindi pagising yung kasama mo, gisingin mo lang, tara, manood tayo. Ayan, kay Brenda. Judy and Brenda Rosales, dyan sa Kabungaan, 48A. Ayan, siyempre, sa 48A, dan po si Kapitana Marilyn Juan Resquier. Good morning, Kapitana, kung nandyan ka na ngayon. And to all the frontliners na kasama mo. And of course, sa aming pong punong barangay, si Kapitan Jerry Corpus Alonso. Kumusta ka na, Kapitan? At saka sa lahat ng mga barangay officials ng ating pong barangay, mga frontliners, sana tayo po ay bigyan ng Panginoon ng malakas na pangatawan. Dahil nga po, nakaka-alarma po talaga nangyari sa Ilocos Norte. Dahil kung hindi ako nagkamali, nitong nakarang mga araw, grabe po ang mga nagpa-positive po dito sa Ilocos Norte. 200 plus every day. Ayan po ang mga nagpa-positive dito sa Ilocos Norte na pinangunahan po ng ating pong lungsod ng Lawag. Kaya ingat-ingat po tayo mga kakape. At nabalitaan na rin natin na nakapasok na pala sa ating probinsya ang Alpha variant, Beta variant at saka Delta variant, na kung saan ito yung mga talagang tumitira, na kung saan mas madali po silang magkalat, lalo na po ang Delta variant na sinasabi. Ano pa man yun mga kape, hindi po natin nakikita, kaya kailangan po nating magtiwala at manampalataya sa Diyos na hindi po natin nakikita, na nakakaalam at nakakita ng lahat mga kape. So, imbes na tayo pa ay magreklamo sa pangyayari ngayon in war, wala man tayong magagawa. Kung pagpulitan natin yung ating gusto, tayo ay nilagay lang natin ang ating sarili sa kapahamakan. Kaya mas maganda ngayong panahon ng isolation, yung panahon ng nandyan tayo at limitado ang mga galaw. Gamitin po natin yung pagkakataong yan para lumapit sa Panginoon. Hindi po masasayang ang oras nyo nandyan kayo sa bahay kung kayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Panalangin ang inyong pamilya, panalangin ang inyong mga kapitbahay, panalangin ang ating komunidad, and of course, ipanalangin ang bawat isa, especially sa mga frontliners na humaharap po dito sa pagsubok na ito physically. Face to face po silang nakikibaka when it comes to this variant or this virus that we are facing right now, mga kakape. So we need to pray for one another, especially our soul. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa buhay mo,
You need to repent from your sins and receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Yan po ang kailangan. Wag na po nating ay pagsapilitan kung ano po yung namulatan po natin. Ang ating isipin mga kakape, yun ngayon. We are not talking about religion here. We are talking about the faith that we believe. Yung pong ating pong pananampalataya when it comes to God. We are not talking about any sect or any religion here. Mga kakape, my question is this. Ikaw ba, tiyak na, pag ikaw papana sa mundong ito, sa langit ka? At kung hindi, kailangan magsisi sa iyong kasalanan. Though, sinasabi natin, we are always asking God to forgive us, but your faith in Jesus Christ that He is the only one that can save you because He came here for you and me, na dahil po sa ating kasalanan, Siya po ang umako lahat nito. Binuhat niya ito para sa atin lahat. And He died on the cross. His blood was shed for the remission of our sins. At Siya po ay nilibing. Pagkatapos ng 3 araw, Siya po ay nabuhay na muli para sa atin. Yan po, ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. That's why kung ikaw meron kang pagdududa sa Kanya, yun po ang kailangan mong tanggalin. Dahil kahit ano pa ang iyong sitwasyon, mahal na mahal ka ng Diyos, walang duda. Kung ano man po ang experiences nyo ngayon, nahihirapan ka, nadadalamhati ka, marami kang problema sa buhay, hindi mo alam magagawin mo, si Jesus ang kailangan mo. Dahil si Jesus lang makapagbibigay sa inyo ng kahinahunan, kapayapaan. You need Jesus Christ in your life, my friend. Mga kaibigan at mga minamahal, mga kakape. Tama-tama ang ating pong caption ngayon. Kaibigang tunay. Yan po ang ating pag-usapan ngayon. Ngayong Lunes, ngayong unang araw ng linggong ito. Dito, Lunes Siyempre alam natin linggo ang una. Pero dito natin binubuksan ang ating pong tinatawag na yung talagang araw ng pagtatrabaho, araw ng pakikibaka, Lunes. Ngayon, Lunes, pag-usapan natin tungkol sa tunay na kaibigan. Siyempre, meron na kayong clue patungkol dyan, but we will tackle more about having a friend or being a friend or how to be a good friend. Yan po ang ating pag-usapan ngayon, mga kakape. So, yan po, magandang umaga sa ating po lahat. Ma'am Tel Maharapawan nila. Good morning, Pastor, and to all kakape. Salamat po. At kumusta mo rin ako kay Ma'am Michelle Ranada, kung makikita niyo dyan. Matagal na po siyang nakikita dito sa Morning Coffee Devotion. Ate Linda Gawat Kasin, good morning. And to all your and to your family there. Kay Doktora, alam ko pagod na rin siya, pero sabi mo sa kanya, magpakatatag lang dahil ang kanyang laban ay laban ng lahat. Mga kakape, we will pray, please pray for our frontliners. And of course kay Edelberto John Cañeda Jr., good morning. And yes, maraming salamat sa inyo po. Manong Rogelio Alonso Reyes, good morning. And kay kapatid na Judy Valdiviano, good morning. Sister Judy, maraming salamat. Brother George Rakuya, Kapitan, kumusta ka na? Kailan ka uwi dito? Ayan, good morning brother to kakape from Kapitan George Rakuya. Esmeralda Cacacho dyan po sa San Francisco tuloy man. Sanchez Mira, Cagayan. Ayan. SM Cagayan, Sanchez Mira, Cagayan. Ulit-ulitin ko na nga para mai-program sa aking utak. Ma'am Esmeralda Cacacho dyan po sa Sanchez Mira, Cagayan. Salamat. Kumusta sa buong pamilya? Mulit-muli, kumusta mo na lang po ulit ako sa pamilya, and of course kay Pastor o kay Brother Joseph Samuel. Maraming salamat po. Marites Salamero, and of course kay Kuya Edgar dyan po sa Gabo Torre, dyan po sa beach, dyan po sa dagat. Meron pong beach dyan. Kaya sa mga gustong maligo, pero hindi naman mayata maganda ngayon kasi tag-ulan po ngayon dito. Ulan ng ulan. Magdamag po. Ulan, huminto, ulan. Ganoon din po kahapon. Hinto, ulan, malalakas na ulan. May paghangin. At may mga nasisira pa nga po mga halaman dahil po sa lakas ng ulan at saka ng
ng hangin. And yes, Uncle or Samuel Alonso, good morning. Uncle, kumusta ni Auntie Marilyn? Ay karagandang Taranisuna. Yes, morning. At salamat. At iraman na kami kararag mo. Thanks, from Ate Marites Salamero. Sir Ben Salva pala, Carla, good morning. Kumusta ka na rin, Pres? And of course, yes, Cheryl Miguel Lagura, good morning. Magandang nagtekan ka na yon. Lalo ka na tayo nga apor, malong ka na tayo. I mean, delikado. Isang nga kasapulan nga ganad tayo. Nga doble, ingat. Ayan. David Asensio Maningas Jr., good morning. Of course, kay Rosalie, mga nandyan sa Pasig City. Maraming salamat. At kayo po, nawa ay gabayan at proteksyonan ng Diyos. Nakatulad ng sa ating po lahat. Ako po. Brother Junver Yasanya, Preacher Junver Yasanya, good morning mga kapatid. Nandito ngayon, mag-FR po kayo kay Preacher Junver Yasanya. Meron po siyang live every night at 8 o'clock. Every 8 o'clock po ng gabi. Meron po siyang live streaming, pagtuturo ng salita ng Diyos. At sa nabalitaan ko, merong dadagdagan niya ng twist ang kanyang pong programa na kung saan makakasama niya ang kanyang butihing pastor sa kanyang pagdalive, si Pastor Gerald Conde. Ayan, maging exciting po yan. Kaya handa-handa po tayo. Kung kailan yan, paghandaan natin yan. At makinig po tayo with this live program sa FB, mga Pateg Itibiyag. Good morning, Pastor. Nasabi ko na po yung pangungustahan nyo kay Brother Joseph kahapon after church service. Regards and thank you daw po. Happy to know that I am listening to your message every morning. Ayan. It's a blessing, Pastor, to hear God's words. Yes, totoo po yan. Maraming salamat, Ma'am Esmeralda Cacacho. And again, opo, kaibigan ko po si Pastor Joseph. At nagpupunta rin po ako dyan sa inyo. Nagpipreach din ako dyan sa Sanchez Mira nung open pa. Ayan. Pero mula nung last year, di na pa ako nakalabas ng Ilocos Norte. Pero panalangin po natin ang bawat sa atin. Quincy Isabella Alonso, maraming salamat po. Los Biminda, Asuncion Gonzales, Ate Merly Maningas. Yan, mga kapatid ko, mga babae, nandito na sila. Manong Johnson Ragasa, of course, kay Manang Mercy Ragasa. Good morning, Manong and Manang. God bless you po. May the Lord bless you and keep you safe. Manong Rizalito Lopez, Arian Stevenson, good morning po. Pastor, please help us pray for my daughter's miraculous healing from cerebral palsy. Thank you po and God bless. Yes, and hindi ko po nababasa ng lahat yung PNM nyo sa akin. Pasensya na. At titignan ko yan, i-check ko yan, kapatid na Arian. Maraming salamat. And yes, kay Manang Mayrisa Marcelo ako, good morning. Yan sa Bacara, kay Kuya Mario, kay Dixon, kay Marjan, kay Angelbert. Pastor Mark Cesar Acosta II, prayed for you, Pastor. Preach the gospel. Thank you very much, Pastor Mark Cesar Acosta II. Sa mga kasama ko nito, mga kakape, mag-FR po kayo kay Pastor Mark Cesar Acosta II. Dyan po siya sa La Union. Ipag-pray din natin siya. Ayan po, si Pastor Mark Cesar Acosta II. Ipag-pray din po natin siya, mga kakape. And please mag-FR kayo sa kanya dahil meron din po siyang mga live streamings sa kanilang po mga services. Ayan po. Kaya sa social media, busog na busog po tayo sa salita ng Diyos. Kung tayo po ay talagang porsigido na gustong matuto at gustong lumago sa ating buhay spiritual. And ang mahalaga po ito, tayo po ay nakikinig na gustong matuto, tapos ina-apply po natin. Unti-unti, kahit unti-unti po, kahit paisa-isa, meron pong pagbabago na bibigay sa atin po. Because God's Word can change life. Opo. Ma'am Aidam Jen, dyan po sa Kent. Maraming salamat po. Good morning po. Magandang gabi po sa inyo dyan. Manang Marilyn Ancheta Ceredon, good morning. Dyan po sa Sitio 6, Barangay 36 Arani.
Ayan po, Macpage Noralda or Noralda. Ayan, maraming salamat po. Good morning. Kay, of course, kay Judy Valdiviano, maraming salamat. And kay Manang Imelda Marcos Paguyo. Ayan, salamat. Good morning. Kay Manang Madeline A. Reynon, ate, thank you very much. Of course, kay Kuya William Reynon. Princess Billy Lagua Marcos, good morning. Magandang bagal daw dito Hawaii. Kaya nga pamilya, Sir Mena Pascual, Larry Pascual family ng Nabotas. You're always welcome, Pastor. Stay safe kayo dyan sa Pinas. Maraming salamat, Sister Judy Valdiviano. Manang Jesse Cristobal Kawiran, ayan po, napakaraming po ninyo ngayon na maaga. And of course, sa Gawiran family, and of course, dyan po sa Dumlao family, kay Angel, kay Malu, kay Nana Ilay, galing na rin kay Nana Pasing. Pag sabi kay Nana Pasing, gumising siya dahil lagi ko siyang binabati dito. Si Auntie Pasing, ha. Maraming salamat dyan po sa Sambuanga. Salamat po, Pastor. Mag-ingat po tayong lahat. Robert Asuncion, maraming salamat. Kasinsin, Robert. Thank you very much for joining us live here in our morning coffee devotion. Manong Robert, sabi ko mata mga tikadawakan ka lang binigatan. Ayan, amo kabubuya ka, but yes, being with you, being with us here and live, mas maganda po. Mas maganda, Kasin Robert Asuncion. Uncle Arnel and Auntie Elena Valeriano, good morning po. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Arnel Edel Bansipra, good morning, Brother Arnel Edel. Kini Tataago, pakumusta tuwing kuwana ya. Kita barangay 10, if I'm not mistaken. Kita Bakara. Agyaman naklaunay kita Brother Eder, Brother Arnel. Pagkamusta naktumat kini Pastor Nick. Blessed, happy birthday Manang Lin. Happy birthday Manang Madeline. Ayan. Sinout out ka na ni binuking ka na ng aking asawa, Maricel Rojas Asuncion. Siya po ang aking asawa, mga kape, si Maricel Rojas Asuncion. Mag-FR na rin kayo sa kanya at magtanong-tanong kayo sa kanya tungkol sa akin para makilala niyo ako ng lubusan. Ayan, salamat. Cyril Sampayan, of course, aking pamangkin nandyan sa Alberta. Ayan, salamat. And yes, as we go on, and before we pray, pakinggan po muna natin ang awiting ito bilang pasasalamat sa Panginoon. Ito po, taos-pusong pasasalamat sa ating Panginoon, mga kakape. Habang pinapakinggan po natin itong awiting ito, isipin po natin yung mga bagay-bagay na pasalamatan natin sa Kanya at manalangin na rin tayo, mga kakape. Once again, happy birthday to Manang Madeline Reyno. Salamat po sa kabutihan mo. Yes, kapatid na Bel Guillermo, Justice Spain. Buenos dias, Senyora. Iyong binago ang dami kong buhay mula sa dahil sa'yo, Diyos, nabuhay ang pag-asa.
mga naka-quarantine, good morning sa inyo. Manalangin lang tayo sa Panginoon. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Huwag po kayo mandubaypay. Hindi ko natin yung gusto nito, pero kailangan natin panalangin sa Panginoon. Yes, guys, you din sa Mera Asuncion dyan sa Toronto, Canada. Good morning, of course. Happy Lord's Day po sa inyong lahat dyan. Agan-anad kayo. Daray amin, kakapsat ng Raya. Family. Kumustakan po si Johar. Kumustakan Tanod Eugene Reyes. Sa maging ka Lovejoy Alonso. Kumusta kayo? Kita karog di kanta, kapsat ng gayeng kakape. Taos pusong pasalamat. Tayo po ay madalangin. Dakila naming Diyos, Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat po sa umaga ito. We thank you very much, Lord, for this opportunity again to be with your lovely children. Salamat po sa buhay. Salamat po sa kalakasan. Salamat din po sa kalusugan. Thank you for this opportunity to learn from your word. Sa araw na ito, salamat sa pagbigay niyo sa amin ng desire to be together, and for our friends who join us. And yes, alam po namin, Panginoon, na ang kalooban niyo sa bawat isa sa amin ay maglingkod sa inyo, na kayo po ay maitataas sa lahat po ng aming pong ginagawa sa buhay. And yes, Lord, we thank you for that great salvation that you have given us. We thank you very much, Lord, for loving us despite of how sinful we are. Ipinakita mo, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa amin. At ito inyong pinatunayan. Nung kayo po ay pumarito, inako mo ang aming pong kasalanan. Binayaran mo po ito ng banal na dugo ninyo. Ikaw ay namatay, nilibing pagkatapos ng 3 araw. Salamat po at kayo nabuhay na muli. Napagpapatunay na kayo po ang aming tagapagligtas. And you are our everything. Panginoon, thinking of the things that you have done to us despite all this pandemic and everything, with all the challenges, trials, persecutions. Opo, kahit po sa mga infirmities, sa lahat po ng mga sakit, pinakita niyo, Panginoon, kung gaano po kayo kabuti.
Sa katotohanan, kami po ay buhay pa rin hanggang ngayon. So, many times in our lives, marami po kami mga tanong. Sometimes we complain. Inintindi niyo, Panginoon, ang aming pong kapabilidad. Inintindi niyo, Panginoon, kung ano po ang laman ng aming mga utak. And you understand how limited we are. And yes, Lord, by saying that, Panginoon, kayo po ang lahat-lahat sa amin. And help us to trust in you all the time. For the rest of our lives, which always remind us that we cannot live apart from you. We cannot have that peace and joy in our lives, in our hearts, kung kami po ay naging makakasarili. And yet, thank you very much, Lord, for the chances, second chances, third chances. Maraming salamat po dahil mapasensya kayo. Hindi kayo basta-basta nagagalit. Na hindi po katulad po namin mga tao, minsan madali kami mainis at magalit sa mga situations, sa mga circumstances na pupunta sa aming pong buhay. Pero salamat po at pinapaalala niyo sa amin that these testings, trials, troubles, they are tools that you are using for us to be edified, to grow up, to grow into maturity, for us to be equipped, and to be ready to face new challenges. And by that, you can use us effectively, especially sa mga tinutulungan po namin na lumago sa buhay spiritual na mga anak mo. Yes, Lord, lahat ng ito ay nang dahil sa inyo. Wala po kaming may pagmamayabang. Kahit po sa mga bagay-bagay na sinasabi naming aming pag-ari po namin o angkin po namin. Galing po ito lahat sa inyo. We are your stewards. Kami po ay inyong katiwala sa lahat po ng inyong mga ibinibigay sa amin. And help us, Lord, to be a faithful steward of yours. Thank you very much, Lord. Yan po, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakasala. Opo, maaaring ang aming po mga kasalanan, marami po mga nadadamay. Dahil po sa aming kasalanan, pati pamilya po namin ay nagdurusa. Panginoon, sa lahat po ng aming po mga naisip na hindi po tama, sa lahat po ng aming po mga nasabi na masama, sa lahat po ng aming po mga galaw, gawain, kaugalian na hindi po kaaya-aya sa inyong harapan. Panginoon, patawad po. Patawad. Maraming salamat po dahil kayo ay mahabaging Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, dahil mapagpatawad kayo na aming pong Ama, aming pong tagapagligtas. Salamat po sa pagkakataong ito na binigyan niyo po, Panginoon, ng puso ang bawat sa amin na makinig, mag-aral ng iyong salita, and to be with us in this program to pray. Nailapit po namin sa inyo lahat po ng aming po mga hinaing sa buhay. And our praises and thanksgiving. We thank you, Lord, for this opportunity. Lord, please bless each every one of us. Please give us peace. Give us joy that we need. Keep us and remind us to be grateful sa inyo sa lahat po ng sitwasyon sa aming pong buhay. Dahil dito lang po namin ma-appreciate lahat po ng ginagawa sa inyo. And we can have peace in life, trusting in you all the time.
Sa lahat po, Panginoon, ang kasama po namin ngayon na nakikinig at nanonood, you know exactly what we feel right now. You know the situations na kung ano po ang aming pong kalagayan ngayon. Alam niyo po ang aming pong mga pangangailangan. Opo, pakinggan po ninyo ang aming pong mga panalangin. Even sa kanilang pong mga unspoken requests, sa kanilang pong mga personal requests, sa kanilang mga panalangin para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya, para sa kanilang komunidad, para sa kanilang mga kapitbahay, and even for their loved ones here and abroad. I do pray whatever they are having right now na problema, maaring sa kalusugan, may mga sakit, we pray, Lord, sa lahat po ng kasama namin, I cannot name them, but you know them exactly. Lord, please heal them. Listen to our prayers, Lord. Please hear our plea. Sa lahat po ng mga problema sa trabaho, please provide job for them. At Panginoon, problema nila sa kanilang pong mga kapitbahay, problema sa pamilya, whatever the problems that they are facing right now, please give them that strength and to welcome these problems as to mold us, Lord. Mold us to grow and to be useful sa ministry or sa task na binigay niyo sa amin habang kami naririto sa lupa. Opo, I pray in general para sa lahat po ng mga nagpapagaling ngayon. Sa nangailangan po ng financial para sa kanilang pagpapagaling. Sa mga nagpapakimo, sa nagpapadialysis. Sa mga kailangang masubunod sa kanilang pong medications, scheduled na kanilang pong pagkikita sa kanilang mga doctors. Lord, please. You know exactly, Lord, kung ano po ang sinisigaw ng aming mga puso. Pakinggan mo po ang aming mga panalangin. Problema sa pamilya, sa kalusugan, sa trabaho, sa negosyo. Problema, kahit po financial. I do pray, Lord, that you please help us. Please, Lord, continue to heal ang mga nandyan po sa quarantine places. Sa mga naka-isolate, Lord, give them that strength and that heart that they will use this opportunity for this privilege to become closer to you. And if they don't know yet, you yet as their Lord and personal Savior, Lord, that they may be convicted and they will think of their souls. Lord, again, Lord, hindi po namin hawak ang aming pumuhay. Napapasalamat po kami dahil kami ay buhay pa. And yet, wala pong kwenta ang aming pong buhay kung hindi po namin magagawa ang aming pong misyon dito na itinalaga mo sa amin. So Lord, please, help us. Naririto po sa aking harapan ang listahan na kailangan kong pinalangin. Lord, alam niyo po ito. Alam niyo po ang nilalaman ng aking pong prayer list. Not only that, but the prayer list of everyone that are with us this morning. Please, Lord, help us to have that faith in you. Faith that can move mountains. Sinasabi niyo, Panginoon, na pananampalataya dahil po sa pananampalataya po ay natutuwa. Lord, please give us that kind of faith. That faith that you have given us when we accepted you as our Lord and personal Savior. It's a miracle faith. And we thank you for saving us. And because of that, Lord, we pray that you will please continue to work in the life of the pastors, preachers, missionaries who are preaching the pure gospel. Saan man sila naroon ngayon. And again, Lord, I cannot name them all. But you know them who preach the pure gospel. Who teach the pure gospel. Lord, please, use them mightily. Personally, and even, Lord, and their ministries and social media. Maraming salamat po, Panginoon. Please bless our country. Please, Lord, teach, give wisdom to our President, down to the Senate and to the Congress.
that unity and harmony and love will reign in their hearts, that they will let your grace flow in their lives by being humble, Panginoon. Ganun din po sa amin pong governor, sa amin pong mayor, sa community where we are in right now, sa lahat po nakikinig, sa lahat po ng lugar kung nasaan kami ngayon. Please, Lord, help us. Help us also to be a good example to others, for you. Maraming salamat po, Lord. And again, kayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng inyong gagawin. Bless our study. Please, Lord, give us understanding. And again, Lord, bless us, please. Thank you very much, Lord. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat mga kakape. And yes, salamat sa Panginoon for giving us this opportunity to be together. And yes, sabi ko nga sa inyo, when we pray, we should always have that heart, that faith, na ang ating mga panalangin ay pinapakinggan po ng Diyos, and God knows exactly what is in our hearts. And we should not stop praying and begging God His mercy to all of us, especially tayo pong lahat, mga nangailangan po ng miracle sa buhay. Because we know, and I believe that all of us are facing difficulties in this situation, this time of needs. Kailangan po natin ng Diyos. Opo, dahil tayo mga anak ng Diyos, hindi lang po ang ating pong sarili at ang ating pamilya ang ating dapat iniisip, but we need to think about our neighbors, our friends, especially sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, na kanilang Panginoon tagapagligtas. We need to be, you need to surrender our lives. Dahil wala pong kasiguruhan ang mundong ito. With the situations where we are in right now, wala po tayong dapat lalapitan o malapitan, kundi ang tunay nating kaibigan, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan po mga akape, and I hope and I pray and I do believe that you understand ang aking pong gustong impart sa ating pong mga puso, in where mananiwala ko na ibinigay sa akin ng Diyos ang pusong ito, na kung saan I need to be a good example also to others, and of course to be a pattern of good works as Jesus Christ told us, as God told us. And so with you, ganun din sa inyo. Because everything that we do, every good thing that we have done, it's because of the grace of God. Kaya salamat tayo sa Panginoon kung tayo ba ginagamit niya at nagagamit niya sa ministeryo. Ayan po, so ito pong ating pong awitin na kung saan it will challenge us once again. Kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay
course, kay Edna Tomas, Manong William Reynon, Auntie Mila Domingo Alonso, good morning po. Kay Engineer Mildred Alonso Ramos, Gospel Galisa Asuncion, salamat. Manang Edita at Ma'am Edita Pascual Blanco, thank you po. Rosalie Abero Manila Senior, Ang araw mo'y lumipas na. Makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan Manong Marcel Ancheta Divina, good morning. kung hindi ngayon, kailan ba? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Yes, nagbangal daw mo, Benmar and Sharon Alonso, Tahaway. Pa kay Ma'am Gracita Kuwachi. Thank you very much, Ma'am Gracita. Thank you for joining us. Hindi ngayon, kung hindi ngayon, Kas Jenny Dora Ragasa, good morning. Manang Susan Guarino, Manang Emma Sampayan. Manong Rogelio Asuncion, thank you. Ayan po ang awiting kailan pa. Ayan po, so araw na po. At pag-usapan po ang katulad po ng nasa caption natin, kaibigang tunay. And when we say kaibigang tunay, alam na po natin yon. Wala po tayong ibang kaibigang mas malapit pa kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na kung siya lang po ang pwede na po nating sandalan sa pangangailangan. At of course, hindi po natin pangunahan. Though we know already about this, we will learn more about being a friend, having a friend, and how to be a responsible friend. Ayan po ang ating pag-usapan ngayon. At tara, ayan po, friend. Scripture reading, ano po ito? John chapter 15, verses 12 to 17. Of course, kay Ma'am Emerita Baptista Corpus, na dyan po sa labas ng kanilang tahanan, dahil nag-grocery. Ayan. Ingat kayo dyan at salamat at kasama pa rin namin kayo ngayon. Ayan. So, John chapter 15 verse 12 to 17. Ito sinasabi, mga kape. This is my commandment. Ito ang aking kautusan, sinabi ng Panginoon sa Kristo. That you love one another as I have loved you. Na ipakaibigin natin ang bawat isa katulad ng pagmamahal niya sa atin. That you love one another as I have loved you. Grabe po ang kautusan ito ng Panginoong Jesucristo. Hindi po natin dapat iti-take ito lightly. This is a command in where kailangan po nating magpursigi at kailangan nating iayos ang ating puso at isipan that will come out with that pure love, that love that came from God. Ito po yun. And this is the commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. That greater love hath no man than this. Wala lang iba pang mas malaki na pagmamahal katulad ng ginawa ng Diyos para sa atin. That He gave His life for us. And if we are true friends, we can say, or can we do the same as Jesus Christ did for us, as we are ready to die for our friends? And who are our friends anyway? O, diba? Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Kaibigan ko kayo, sabi ng Panginoon, kung susundin nyo ang aking mga utos sa inyo. So do you want to be called a friend of God? Then do as He commanded us to do so. That we should love one another as He loved us. Ye are my friends if you do whatsoever I commanded you.
or I command you. Henceforth, I call you not servants. Hindi ko kayo tinatawag na alipin. For the servant knoweth not what his Lord doeth. Dahil hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang amo. But I have called you friends. Tinawag ko kayo mga kaibigan. For all the things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Ganon katindi ang isang kaibigan na sinasabi kahit yung mga lihim o yung mga kinukubling mga bagay-bagay in where yun po ay katotohanan na pag meron po tayong mga kaibigan, yung tinatawag natin BFF, best friends forever. Nasasabi po natin sa kanila yung mga secrets ng ating po buhay. O di ba? So that's why Jesus Christ himself told us that hindi po niya tayo tinatawag na alipin. But and we know that we should be a servant of God. And as God's servants, hindi po tayo tinatawag na alipin na ating mahal na Panginoon Kristo. But instead, He called us friends. Because His Word is open for all of us. Na nalalaman at nakikita po natin, nababasa at napag-aralan natin, yung mga mensahe ng Diyos para sa atin at para sa lahat ng tao. Henceforth, I call you not servants. Ika nga sabi niya. Dahil sinasabi ko lahat ng aking narinig at nalaman sa aking Ama sa inyo. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Praise God. O diba? You have not chosen me. Sabi ng Diyos, hindi niyo ako pinili, pero pinili ko kayo. Kaya dapat nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay pinili ng Diyos. And ordain you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He will give it you. Kaya minsan, natanong natin sa ating sarili, ba't kaya pag nanalangin tayo, we ask all these things in Jesus' name? Bakit kailangan natin yan? Dahil tayo po ay humihingi ng paboro sa ating Ama na sa langit, na sana sa lahat ng ating mga panalangin ay Kanya po pakikinggan at sasagutin. At ginagamit po natin ang salita o ang pangalan ng Panginoon Kristo so that ang ating po mga panalangin ay ma-refine. Kumbaga ito po ay maiayos, mga kakape. Na sa ating mga panalangin sometimes, nandun po yung mga panalangin nating lumabas lang sa ating bibig na hindi po galing sa puso. In where, alam ng Diyos kung ano po yung nasa puso natin. At ang Diyos po, dahil po sa kanyang pangalang Jesucristo, ang ating pong mga panalangin ay dinadala niya sa trono ng Panginoon in where mas maayos po na hindi na po darating doon yung mga panalangin po natin na hindi po galing sa puso. That's why kung minsan, bakit kaya hindi pa sinasagot ng Diyos? It is because hindi po ibinibigay o hindi po dinadala ng Panginoon Kristo yung mga panalangin natin na hindi po galing sa puso. We are not sincere. So meaning, when we pray in the name of Jesus Christ, pinapaubaya po natin sa Kanya kung ano po yung Kanyang magiging sagot o kung ano yung Kanyang tugon sa ating pong mga panalangin. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon that Jesus Christ is our mediator. Salamat. Siya po namamagitan sa atin. These things I commanded you, that you love one another. Love one another. Because if we have this true love with one another, maging dalisay po ang ating mga prayer request sa Panginoon. At wala pong nasasayang na mga panalangin natin sa Kanya. But of course, we are not with our team here or our paksa here is not about prayer, and it's all about friend and having a friend like Him that He gave His life for us. Diyan po sa mga talatang ito makikita natin how the Lord Jesus Christ is concerned. Yung Kanyang po concern sa ating po na tayo po ay maging tunay na kaibigan din sa ibang tao. At of course, may lapit po natin ang ating sarili sa ating pong tunay na kaibigan na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. And we should be
doing that for our sinasabi nating earthly friends. Sa mga friends natin dito. Bawat individual may kanya-kanyang problema at suliranin. Yes, ulitin ko po, bawat individual may kanya-kanyang problema at suliranin. Suliranin. Minsan dumadating sa kalungkutan, dumarating sa kalungkutan at hindi masabi sa kanilang kasama sa bahay at natatawag ng mga kaibigan para may labas ang hinanakit o ano pa man. O di ba minsan ganon? May mga problema tayo na hindi natin masabi sa ating magulang, na hindi natin masabi sa ating asawa, but we can we are calling our friends at nilalabas natin yung hinanakit natin o ano pa man, yung mga gusto nating sabihin o gusto nating i-share kung ano yung ating po mga nararamdaman. Tatawagin si best friend, tatawagin si ka-Berks, si ka-Suweird, si kumares, kumpare. Pero dahil may pandemya ngayon, minsan mahirap ang meet up, kaya nangyari, text-text na lang, PM-PM na lang. Ang kaibigan ay mahalaga sa buhay ng tao, and we all know that. Kung may problema, may lalapitan. Problema sa asawa, problema sa mga anak, sa kapitbahay, sa bumbay, pambayad ng electric bill, pagbayad ng water bill, pambayad ng internet bill, gas bill, at kahit na ating bill. Parang, kaya, napangalaga ng friends. Opo, kaibigan na pwede natin sandalan sa panahon ng pangangailangan. Pero minsan, nagkaroon din tayo ng problema between our best friends. Tama? At ang masaklap, alam lahat ng BFF mo ang mga sekreto mo. Yung friend natin dito, o di ba? Alam nila. Alam nga ng yung mga kabataan, alam nga ng kanilang best friend, yung kanilang crush di ba? Ganun yun, ganun katindi. But sometimes, there will come a problem between us and our friends. Na kung saan alam nila mga sekreto natin, ang masaklap dito, yung sinasabi nating, your best friend will become your best enemy. Sa mga kaibigan natin dito sa lupa. Yung sama ng loob mo sa biyanan mo, yung sama ng loob mo sa asawa mo na alam ng kaibigan mo, yung kasama ng loob mo sa hipag mo, yung kasama ng loob mo sa bayaw mo, at kahit sa kapitbahay mo, alam lahat yan ng best friend mo. Dahil best friend mo siya, sabi mo sa kanya Hindi mo na napigil na sabi mo sa kanya. At alam na niya na kaya ng problema. Ano mangyayari? Magkakasiraan na. At minsan di natin alam ang gagawin at kung kanino tayo lalapit. At minsan, ang problema natin, lalapit natin kay San Miguel. Kay San Miguel tayo lumalapit. Na umaasa na tulungan kang makalimot. Panandalian, pero paggising ulit, problema na naman. Nausawan ka pa rin Ganun yun, hindi po totoo yun. Mga bartikero dyan, mga manginginom dyan, hindi totoo, hindi ka matutulungan ni San Miguel na yan. Hindi ka matutulungan ni Ginebra, San Miguel na yan. Hindi ka matulungan ni MP. Hindi ka matutulungan ni Punda. Mga dadur-dadur na yan. Wala, hindi kayo matutulungan yan. I tell you this. Hindi sila tunay na kaibigan. Sisirain lang kayo niyan. Sa totoo lang. So, saan ba tayo lalapit? Diba? Saan ba tayo makahanap ng totoong nagmamahal sa atin at ituturing tayong tunay na kaibigan at di tayo iwan sa ere? May sagot na rito, lumapit sa Panginoon. Amen. Opo, totoo po yan. So, ang problema kasi ngayon, mga kakape, hindi po natin na ika-consider at hindi po natin na-appreciate na ang Panginoon na nandyan, naghihintay na ating pong tunay na kaibigan, hindi po natin mailapit sa Kanya ang ating mga problema. Bagkus pag mayroon tayong problema, tayo po nasasabi sa mga pagkakamali po nating mga nagawa, minsan we are complaining. And then we complain and complain. And nandyan ang Panginoong Jesucristo. Na tunay na kaibigan in who pwede natin sandalan, sandigan. Na hindi na kailangan pang lumapit kay San Miguel. O di ba?
mga kape. So, we are Jesus friends. Tandaan natin yan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung hindi mo sa tinatratong kaibigan, kapatid, mamulat ka na sa katotohanan na siya po ang ating pong kaibigang tunay. Siya lang po makapagbibigay sa atin ng lahat-lahat. Peace of mind, kahinahunan sa puso, kapayapaan, ibibigay po ng Panginoon natin yan. John 15:15, henceforth I call you not servants, for the servants knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. That is Jesus Christ. He is our friends. We are His friends, and amen for that. We are not only His children, and He did not call us servants, because sinabi niya, you are my friends. And salamat sa Panginoon. When we become His friend, ngayon, ang tanong, kailan tayo naging kaibigan ng Diyos? James 2:23. James 2:23. Anong sinasabi ng James 2:23? And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called a friend of God. Abraham was called a friend of God is because Abraham accepted and believed the Lord God. Dahil sa pananampalataya niya sa Panginoong Jesucristo, dahil pananampalataya niya sa Diyos, siya po ay natawag na matuwid at tinawag na kaibigan ng Diyos. At tayo pong lahat na nasitanggap sa Kanya, nanampalataya sa Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, He imputed unto us yung tinatawag na righteousness. Tayo po ay naging matuwid dahil po sa ating pananampalataya, pagtanggap sa Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, and we are called friends. Tayo po ay tinawag na kaibigan ng Diyos nang tayo po ay tumanggap sa Panginoong Kristo. So kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa buhay mo, hindi ka pa matatawag na friend ng Panginoon. I mean, bilang anak niya na kanyang kaibigan. Anak na friend. Pero, pag hindi mo pa tinatanggap si Kristo, He still love you and He is your friend. Pakita po natin mamaya yan, mga kape. So, ano ang dapat na attitude ng isang kaibigan? O ano ba dapat ang ating ginagawa? Proverbs 17:17. Let us check our lives and our hearts kung tayo nga ba ay tunay na kaibigan if we follow what God commanded us in Proverbs 17:17. Ito ang sinasabi, this is our task as friends, as best friends, at bilang merong kaibigan, at bilang kaibigan. Okay? A friend loveth at all times. Ang kaibigan daw nagmamahal sa lahat ng oras. And a brother is born for adversity. So ayan po yun. Let us remember that. We as friends, we should love our friends and everyone at all times. Ganoon po ang friend. Love it at all times. Ito ang magandang talata na kailangan po natin ilagay sa ating utak. A friend love it at all times. Ang tunay na kaibigan, ang kaibigan ay nagmamahal at umiibig sa lahat ng oras. John 15:13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. So, kung tunay kang kaibigan, handa mong ibigay ang buhay mo para sa iyong kaibigan. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. So now, do you have friends? Meron ka bang kaibigan? Baka sabihin mo ngayon, ay wala akong kaibigan. Dahil hindi natin kaya yung sinasabi ng Panginoon. Because we know at hindi po natin may deny na meron tayong mga friends. Amen? So, if you have friends, what should we do then? Tignan mo, itong Proverbs 18:24. Magandang mga kape. Proverbs 18:24. A man that hath friends must show himself friendly. Ang tao na merong kaibigan, ipakita niya dapat na siya ay pala kaibigan. He is friendly. And there is a friend that sticketh closer than a brother. Alam naman natin yan eh. Given na yun eh. Merong mga kaibigan talaga tayo na mas malapit kaysa sa ating mga kapatid. Di ba? Alam natin yan. And we call them best friends. Friends forever. Sinasabi natin ganyan.
But of course, if we have friends, we need to show them that we are friendly. Not only them as friends or BFF, we should be a friend of everyone or everybody. Pero, ayan, mga kaibigan, mga kape, marami pa tayong matutunan dito. Merong warning ang Panginoon patungkol sa mga kaibigan. Ano yung warning na ito? Proverbs 22:24. Sabi ng Panginoon, make no friendship with an angry man. Huwag kang makipagkaibigan sa laging galot. Galot? Sa mga galit na tao. Huwag kang makipagkaibigan sa mga galit na tao. At sa nagmamadali at sa mga nagmamadali at galit na galit, yung mga furious, yung mga galit na galit dahil sa kanilang galit, yung puso nila, yung adrenaline nila, ang bilis-bilis, lahat ng kilos nila ang bilis-bilis, na parang alam mo lahat ng kanilang pupuntahan para silang the flash na ganun po. So don't go with them dahil mahirap po yun. Alam niyo yung The Fast and the Furious, o di ba? The Fast and the Furious, pag sinabi natin Furious yan, yung may galit na galit, nandyan po yan, mga kaibigan, mga kakape. So sabi ng Diyos, Proverbs 22:24, make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go. Baka matutulad ka kay Paul. Di ko na maalala kung anong pangalan niya. Anyway, hindi ko na maalala kung ano yung kumpletong pangalan niya. Anyway, ang sinasabi lang po sa atin ng verse na ito, make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go, dahil mapapadali ang buhay mo. James 4:4, ye adulterers and adulteresses, know ye not the friendship of the world is enmity with God? So, anong sinasabi nito ng Panginoon? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Huwag daw tayong makipagkaibigan sa mundong ito. I mean, yung gawaing makamundo. Ibig sabihin doon, pag yung ating mga kaibigan ay na-influensyan po tayo ng gumawa ng masama, yung mga barkada natin na sinasabi natin nagmamahal sa atin, I tell you this, makakasama mo siya na nag-enjoy ka. Pero pagdating ng kahirapan o ikaw ay napupunta, nagigipit na ipit, iiwan ka niyan. Opo, siya mga taong gumagawa ng kalikuan at mga law violators, sila yung mga sinasamahan mo. Yung mga gumagawa ng kalukuhan o gumagawa ng problema sa barangay o sa komunidad, mga sakit ng ulo sa gobyerno. Pag sila ang iyong mga kaibigan, I tell you this, you are an enemy of God. Maging kaaway ka ng Diyos. Pag ganon, if you love the world, if you love yung tinuturo ng kamundong ito, at sila ang mga kasama mo, yung mga ma-influensya mga tao na gumagawa ng mga kalikuan at kasamaan, layuan mo sila, kaibigan. Sayang lang ang buhay mo. Okay. And one thing more, if you have friends, call them by name. If you have friends, call them by name. Ano yung sabihin? In 3 John 1:14. In 3 John 1:14. Ito ang sinasabi ng 3 John 1:14. But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Ang mga kaibigan natin ay sinasaluduhan ka. Greet the friends by name. So, tandaan natin to, may kanya-kanya po tayong pangalan. Gamitin po natin, tawagin po natin sila by name. Katulad halimbawa, Rafael, Brother Rafi, hindi yung uy, psst, yung mga ganon, hindi ganon. Ikaw, engot, hindi dapat ganon. Let us respect everyone's name. Amen? Kung ano yung tanggap nila na pangalan na alam natin na kakaingari sa kanila, at kung madalas tinatawag natin sila sa pangalan na dating pinangalan sa kanya, dahil yun ang naging kasanayan natin nung bata pa tayo, na alam nating hindi dapat yun ang tawag natin sa kanila, katulad ng kanilang mga kapansanan o whatever na nakikita natin sa kanila na mali, at saka yung mga sinatawag nilang
sa mga sirok tilatok nanagan, yung mga binigay na pangalan ng mga manggagamot o mga witch, ganon. Huwag natin silang tawagin ganon. Ang tawagin natin sila, we should call them by name, yung tunay na pangalan nila. Pero sa akin, okay na sa akin yung tawagin niya akong Paeng, Rafi, Rafael. Yung tatlo yun, magkakasama naman yan eh. Isa naman yan eh. Anyway, call them by name. Yung mga pangalan na hindi po nakaka-offend sa kanila. Because hearing or listening or mapapagyan po natin yung pangalan, alam naman natin there's something there about our name eh. O diba? Kaya, greet your friends as name. Okay, so parang napakadali lang ng ating lesson pero matindi po ito if we take them from the heart. Dahil ang sabi ng Panginoon, siya po ang tunay nating kaibigan. And yes, ano ba ang meron dapat sa kaibigan o sa friends? F stands for fellowship. Kailangan po ng pag-uusap sa mga magkaibigan. Dahil pag hindi mo nag-uusap yan, hindi mo magkaibigan yan. So, panatilihin yung pag-uusap, yung sharing of opinions, sharing of what's in your heart, sharing on how we can help and to be a help to one another and to others. Fellowship. Letter R stands for relationship. In friend or in friendship, kailangan po natin yung relationship in where meron tayong banding na kung saan meron tayong dapat usapan na kahit anong mangyari, kahit may asawa na tayo, kahit may mga responsibility na tayo, dapat close pa rin tayo. I mean, patuloy pa rin natin yung communication in where how we can help our friends, our family then. So, pag meron tayong mga problema, sabihin mo sa kanya, just let's just say it like this. Kahit anong mangyari, bilang tunay na magkaibigan, lalo tayong mga anak ng Diyos, kailangan natin yung tinatawag na close relationship. Kailangan po natin yan. Intimacy, that is close relation, that is in related with relationship. F-R-I, I stands for intimacy. Yun po yung malapit, pagiging malapit sa bawat isa. And encouragement should be there also. Letter E, encouragement, of course, alam natin yan, kailangan natin encouragement all the time. Lalo na pag tayo mga problema, tayo down. We should encourage one another. Navigation, letter N. Navigation, ano ibig sabihin nito? We should learn how to know where we stand and where our friends stand or where they are in life. Kung meron silang mga problema, maging sensitive po tayo. Ibig sabihin nun, when we navigate, ibig sabihin nun, alam natin kung paano, kung saan tayo pupunta, saan tayo dapat lalakad, saan tayo patutungo. Sa ating bilang mga magkakaibigan, kailangan alam natin na ang ating pong focus dapat na pupuntahan ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. We should know how to navigate each every one of us in where pag may problema tayo, dapat alam natin kung saan tayo lalapit. At lalapit tayo sa tunay nating kaibigan at walang iba kundi ang Panginoong Kristo. And in friend, kailangan ng tinatawag na dedication. Opo, dedication. Ibig sabihin nun, talagang nandyan na, given na yan, na kahit anong mangyari, loyalty nandyan. Dahil nga, you are dedicated with one another, not only, I'm not saying about may isa lang na tao o isa lang na tao. Dapat ang kaibigan po natin katulad po ng Panginoon, a friend na katulad po na sinabi ng Panginoon, lahat po ng tao na nangangailangan and even mga tao around us, especially the children of God, we should count them as friends. And as having friends, we need to show ourselves as friendly. Friendly dapat tayo. Ibig sabihin, maging concern po tayo sa kanila. Okay, so now, ano ang gusto ko pang sabihin? If you have friends at hindi pa sila ligtas, hindi pa nila kilala si Jesus, lalo na ngayong panahon ng pandemya, alam natin marami na nangangailangan. But especially, ang kailangan po nating bigyang pansin, yung pangailangan ng ating mga kaibigan, tinatawag natin kaibigan, patungkol sa kanilang kaligtasan. I will read to you a poem o a letter
that came from hell. If hindi nyo pa narinig ito, pakinggan nyo itong mabuti. This is only a letter in war sa panaginip ng isang babae na nangangalang Luis. Okay? Babasahin ko to at matatapos na po tayo after the conclusion. Okay? So ito po yon. A letter from hell. One night, si Luis ay nanaginip. Panaginip lang po ito Pero let us ponder upon the body of the letter. At meron siyang kaibigan na ang pangalan niya ay Marcia. Si Luis na naginip at napanaginipan niya ang tinatawag niyang best friend. At ito ang kanyang panaginip. At sa kanyang panaginip, meron siya natanggap na liham o sulat. At ito ang nilalaman ng sulat. Makinig mabuti. Parang labing Leo Sister Gina ito May sulat. O ito ang laman ng liham. Luis, my friend, I stand in judgment now and feeling that you're to blame somehow. On earth, I walk with you day by day, and never did you point the way. You knew the Lord in truth and glory, but never did you tell the story. My knowledge then was very dim. You could have led me safe to Him. Ulitin ko po. My knowledge then was very dim. You could have led me safe to Him. Though we lived together on earth, you never told me of the second birth. And now I stand this day condemned because you failed to mention Him. You taught me many things, that's true. I called you friend and trusted you. But I learn now that it's too late. You could keep me from this fate. We walk by day and talk by night, and yet you showed me not the light. You let me live and love and die. You knew I'd never live on high. Yes, I called you a friend in life and trusted you through joy and strife, and yet, on coming to the end, I cannot now call you my friend. Marcia. O, diba? Nakita niyo yun? Meron tayong tinatawag na kaibigan. And you are so happy together when you meet with one another. You know that you will go to heaven, but you never open your mouth and tell your friend about the Savior that they need to accept or believe in their hearts. Kaya kung mayroon tayong mga tinatawag o natatawag na kaibigan at hindi pa sila ligtas, ngayon na ang panahon. Nasa pandemya tayo, kumustahin natin sila. And talk to them about the Lord Jesus Christ. Mga kakape. Dahil darating ang panahon, it will be too late. At masasabi nila, Rafi, I called you friend. But now, it's late. Hindi ka pala tunay na kaibigan. Dahil alam mo ang katotohanan. Hindi mo na ako pinaalaman. Hindi mo lang ako pinagsabihan. O diba? Ang masakit dito, I cannot now call you my friend. So if you have friends, mga kakape, huwag natin sayang pagkakataon. Kumustahin natin sila. Let's reach them for God. Dahil hindi natin alam kung sino mauna sa atin. Siya ba o ikaw? Ako ba o siya? Kaya habang may pagkakataon, let us ask God to give us that heart, bravery, courage to talk to them. Let us ask the Holy Spirit to help us and give us that heart so that we can share to them the love of God
mga kakape. Yan po ang ating mensahe ngayong umagang ito. Mulit muli, wala pong kwenta ang ating pinag-usapan. Wala pong kabuluhan ang ating pinag-usapan kung wala kang tunay na relasyon sa Panginoon. Mga kaibigan, listen to this. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang yung Panginoon tagapagligtas, at mga kakapay na nandito, and you say, I accepted the Lord Jesus Christ already in my heart, and I know that I will go into heaven. I will go to heaven when I die. Yes, totoo po yan. But you have still friends that needs to know about the Lord Jesus Christ that is in you. Kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, kung hindi mo pa tiyak ang iyong kaligtasan, hindi mo pa tiyak na ikaw pupunta sa langit pag ikaw namamatay, ang sabi ng Diyos, mahal na mahal ka niya, at ayaw kanyang mapaparusahan sa impyerno. That's why He gave His only begotten Son, Jesus Christ, to die for you and me. Siya po ay nilibing at pagkatapos ng 3 araw, siya nabuhay na muli para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. At ngayong oras na to, kung gusto mong tanggapin si Kristo, why not come to the Lord now and receive Him into your heart? Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking pagkakasala. Ako ay makasalanan at tinatanggap ko to. At ang dahil dyan, ako ay mapaparusahan sa impyerno. Pero salamat, Panginoon, at mahal na mahal mo ako. At ikaw, binayaran mo ang aking kasalanan na ikaw ay namatay sa cross. Ikaw ay nilibing, pagkatapos ng 3 araw, ikaw nabuhay na muli para sa akin. At ngayon tinatanggap kita, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat at tunay kang kaibigan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Patuloy tayo manalangin, dakila namin Diyos. Lord, ang ganda-ganda po ng inyong mensahe sa amin. Salamat sa paalala. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Panginoon, as having friends here on earth, ilayo mo po kami sa mga kaibigan na may impluensya na gumawa ng kasalanan. Pero kami po ay maging tunay na kaibigan sa kanila, na katulad po ng pagmamahal niyo sa amin. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng courage na lumapit sa kanila at ibahagi ang salita mo, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon. And again, Lord, please help us all to grow and bless us. Whatever the problems and prayer requests na nasa sa amin, Lord, please listen to our prayers. Please, Lord, answer our prayers. Maraming salamat po, Panginoon. Alam niyo po ang mga hinaing na bawat isa. Lord, please bless also those who will celebrate their anniversaries and birthdays today. Give them strength, courage, and of course, give them a good health, Panginoon, and more celebrations to come. That they will use this new chapter of their lives serving you and knowing you more. Maraming salamat po. We thank you for loving us, and you are our true friend. We thank you very much. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Thank you very much, mga kape. And now we'll play the birthday song for the birthday celebrants. Aba, marami tayong mga birthday celebrants ngayon. Kay Roy Alonso, happy birthday. Kay Carlo, brother Carlo, and sister Mila Semana. Kung sino sa inyo ang may birthday dyan, happy birthday. Mga kapatid, Carlo, Mila Semana. Kay Ramil Regalado Candelaria dyan sa Zamboanga, I think. Ramil Regalado Candelaria, happy birthday. Kay Jeneline Ravina Salvador, kay Avero Jr., Rodel Domingo, Mylene Adriano, Manang Madeline Raydon, Roy Matias dyan sa Hawaii, Jana Raquino, and Roy Kael. Happy birthday sa inyong lahat. Amen. Praise God. Thank you for your prayers, sir. Negative result sa swab test ni Rusty. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you very much, Sister Graciela. Yes, Ma'am Telma harap ako nilaw. We continue praying for
Christine Ednilao. Salamat. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you mga kape. Delberto Cañeto Jr. Manang Marlene Obayre Total, thank you. Manang Rowena de San Jose. Gil Anchun, salamat. YC, Ginny Asuncion, Jerwin Dale Laguardia Gaor, thank you Jerwin. Geraldine Manchete, thank you. Ma'am Geraldine Manchete. Arian Stevenson. Pastor Raul Burha. Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo, thank you. Amen. Kasi pong Jeff Alonso, maraming salamat. And of course kay Ma'am Manang Irene Laborte. Yes, maraming salamat po. And opo. Yes, salamat. Happy birthday Sister Madeline. Ayan po. Ayan. Ayan na. Manang Margie Aglipay, good morning. Gracita Kuwachi, maraming salamat. And yes, ayan po, maraming salamat po sa inyo lahat. And yes, salamat and happy birthday once again. Happy anniversary to all the birthday celebrants and sa mga mag-anniversary. God bless. May the Lord God bless you all. Okay. So, ito na po ang ating pong last na awitin. Grabe. Okay, ang ating oras ay 6:54 and thank you very much for all your patience. Mundo ko'y may kagulo. Muli sa mga naka-quarantine, sa mga naka-isolate, kunting tiis na lang. Manalangin tayo palagi. Isipin natin yung ating pong buhay spiritual na yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo, why not open your heart to God at iyo siyang papasukin sa buhay mo. And after this quarantine, after this isolation, bagong buhay, bagong pag-asa, lumakad sa buhay spiritual bilang mga anak ng Diyos, maglingkod tayo sa Kanya. Yun po ang ating pag-isipin. Kaya sa mga naka-isolate dyan at sa mga naka-quarantine, iwas bisyo na po tayo. Maaari ito na yung boses ng Panginoon para sa inyo. Mayroong mensahe ang Diyos sa buhay niyo. So huwag niyo isipin yung kapakanan niyo, yung ibig sabihin yung sariling kaligayahan. Ang isipin niyo ang kaluluwa mo at ang pangailangan ng pamilya mo when it comes to our Savior. Yun ang isipin mo ngayon, kaibigan. If you want to know more and you have questions in life and you want to ask what the Bible says about your situation, why not PM me? Mag-message ka lang po sa akin at pag-usap po tayo. Maraming salamat. Siya ang ating patnubay, siya ang ating gabay, siya lang at wala nang iba. Maraming salamat sa awiting ito, Siya by Witch Abante. Thank you very much, Maria Marita. Maraming salamat sa lahat po ng mga kape. Lahat kayo, awan ilabas na. Managanan kayo, sa kayo managanan, amok. Ipiyos puso yung kahit napudno kinayapo. At tuloy tayo lang takapsan. Ika ganitong kalmay sa katatay. Siya ay akin ang ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay. Siya sa akin ang dami. Purihin ang Panginoon. Ate Madeline Reynon, thank you very much. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang Maraming salamat sa mga mag-share,
And of course, kay Markel Calano, kay Ma'am Christian Dakutan, kay Kas Jepong Jeff Alonso, at kay Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Ayan po. Sa mga Hawayanas, huwag mo nakalimutan bukas, Crisis the Answer, KPRP 6:50, alas 4 hanggang alas 6, dyan po, Monday, sa inyong timeline. Ayan po, ito po si Brother Rafi, Sigaw at Peeng. Nandito po kayo nakikinig sa Morning Coffee Devotion. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat po ng panahon, sa lahat po ng sitwasyon, sa mapanegatibo o positibo, huwag po natin kalilimutang, unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings. Pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha and mahalo. I love you all.